Hello mga kapitbahay, welcome back na naman dito sa channel natin. Eto mga kapitbahay, quick question lang to, no? Meron tayong isang subscriber na nagtatanong about dito sa PFSense. Siguro baguhan lang po siya. Nagtatanong po siya sa akin, paano nga ba daw mag-upgrade or mag-add ng additional ISP dun sa PFSense firewall natin na hindi nagda-downtime. Meron po kasing scenario yan at saka meron tayong dapat i-consider bago natin ma-achieve yung ganong scenario na hindi magda-downtime. Okay? Kailan nga ba pwede na mag-upgrade ng or mag-add ng internet connection, which is yung bagong kumare, isa yung internet lang daw niya tapos gusto niya mag-add ng additional internet. Meron ba daw option na pwedeng walang downtime? Ayan, okay, so eto mga kapitbahay, i-explain ko sa kanya ng konti or ipapakita ko sa kanya actual kung ano nga ba ang mga possible na mangyari kapag mag-add ka ng isang ISP provider sa iyong PFSense firewall, okay? Meron po kasi tayong tinatawag na PFSense Plus, which is meron na sariling box, which is meron na siyang sariling Netgate box, tapos meron tayong sinasabi na PFSense Community Edition, which is yung nada-download yung FreeBSD, which is i-install mo lang sa kahit anong server device, pwede mo po siyang gamitin. Pero syempre dapat may mga dapat ka i-consider. Okay, so ito mga kapitbahay, para to doon sa tropa nating IT na hindi pa siya ganun ka-familiar pagdating sa PFSense saka pagdating dito sa PFSense firewall natin. Okay, so ipapakita ko sa kanya kung ano ang mga pwede mong i-consider bago ka mag-upgrade ng internet or ng add ng additional ISP provider. Okay, so ipapakita ko sa kanya actual kasi akit tayo dun sa taas kasi meron tayo dong actual na PFSense saka PFSense Community Edition. Alright, so let's go. So ayan mga kapitbahay, so ito yung sinasabi ko mga kapitbahay, no? Ito yung sinasabi ko dun sa kapitbahay natin na isa, no? So ito ang tinatawag natin na Netgate. Ayan, Netgate PFSense po yan. Ito, ayan. So ito po yung scenario na kunyari meron kang network tapos naka PFSense ka. Ito yung scenario na pwede ka mag-add ng additional ISP provider na walang downtime. Okay? Kasi alam nyo po kung bakit. Kasi kung nyo mapapansin, ano to eh, 6 port. Ayan. So, ito, kumari, ito yung sa akin. Ito yung pinaka-LAN port ko. Tapos ito yung isa kong ISP. Ito yung isa kong ISP. So, meron tayong available na LAN port or 1 port na pwedeng gawing LAN, pwedeng gawin 1 port. Eto, wala kang magiging downtime kasi pag mag-a-add ka ng ISP provider na panibago, saksak mo lang siya diretso dito. Tapos, i-configure mo lang siya dun sa PFSense GUI mismo, automatic, goods na. Gagawa mo lang ng rules, tapos i-assign mo lang yung routing, goods na. Okay? So, ito po yung scenario na pwede ka mag-additional ng ISP provider na hindi magda-down yung network mo or hindi mapuputol yung internet mo. Yan po kasi yung tinatanong niya sa akin. Siguro may business siya, tapos bawal maputol or bawal ma-downtime yung internet nila sa office, siguro ganon. Kaya ito po yung pwede. Okay? Pero kunyari ang scenario is naka PFSense Community Edition ka, tapos naka-install sa PC or sa isang server, mini PC na merong built-in. So, kapag mag-install ka kasi ng PFSense, which is kunyari ito, yan, PFSense ko na to, meron tayong tatlong network interface, yan, network card, which is 1, 2, tapos pang tatlo yung kanyang built-in. So, itong PFSense Community Edition ko na to, backup ko to in case na masira yung aking Netgate mismo na to. Okay? So, kunyari, etong PFSense mo is gusto ka kunwari, ito, dalawa na yung ISP provider mo. Gusto niya mag-add ng additional na internet provider. So, pag ganitong setup, mag-downtime talaga yan. Kasi, syempre, meron tayong i-add na net card dyan. So, hindi mo naman pwede i-add yan na habang umaandar. So, kailangan mo talaga siyang patayin para mag-additional network card ka. Pag mga ganitong setup na Community Edition, meron din namang nabibiling mga mini PC or mini server na parang ganito yung style. Hindi siya Netgate mismo, naka PFSense Community Edition siya, i-install mo lang siya mismo doon, pero meron kang available na LAN na ganito. Pero hindi siya galing mismo sa Netgate. Meron nabibili niya sa Shopee or nabibili online na mini server na ganito na pang firewall din talaga, na meron siyang 8 port or minsan yung iba mas madami pa. Yun, pwede mo gamitin doon, wala kang downtime, di ba? Tapos, pag ganito, ang mga ganitong setup, kapag naka
individual lang yung net card mo, automatic may downtime po yan, hindi pwedeng wala. Kasi syempre, di ba, kailangan mo siyang i-shutdown. Tsaka kailangan mo siyang i-power off kasi hindi mo naman pwedeng i-set up na naka-on kasi masisira po yun. Di ba? So, ganun lang. Kailangan naka-netgate ka or naka-mini server ka talaga para walang downtime. Pero, kunwari, naka-stand-alone PC ka lang na ganun, tapos naka-install lang, kailangan mo mag-additional ng kailangan mo mag-additional ng net card, so automatic i-shutdown mo. Okay? Pero may isang scenario pa may isang scenario pa mga kapitbahay. Kunyari yung pfSense mo is naka BM, kunyari naka Hyper-V, or kunyari nakalagay siya dun sa Proxmox mo or nakalagay siya dun sa virtualization server mo. Okay? Merong scenario na kunyari yung virtualization server mo is marami pang available na port or may NIC card na available, walang downtime yun. Kasi syempre, i-add mo lang siya mismo doon sa BM mo, yung additional LAN card mo na available na naka-install na mismo doon sa server mo, tapos i-configure mo lang din. Pero kunyari, yung virtualization server mo, wala na siyang available na network card for specific para doon sa one port papunta doon sa isang ISP provider mo, is syempre, kailangan mo pa rin talaga i-shutdown yung server mo para magkaroon ka ng new installed na NIC card. Diba? Hindi kailangan na i-install na umaandar yung server. Syempre, masisira yung server natin. Diba? Kaya, yun po yung mga possible na pwedeng mangyari na kapag nag-additional ISP provider ka dito sa pfSense natin. Kahit anong firewall, no? Kahit anong klaseng firewall yan, pero halos lahat kasi ng mga libreng firewall, ganun po ang scenario. Okay, kahit yung firewall mo naka Cisco, wala ka ng ibang port, so kailangan mo mag-additional ng card dun sa Cisco para magkaroon ka ng panibagong one port, kailangan mo pa rin talaga i-shutdown. Meron pa rin talagang downtime unless kung naka high availability ka. Dalawa yung firewall mo, tapos naka-active passive or naka-combine silang dalawa, kaya kahit mamatay yung isa, so add ka lang, shutdown mo pero gagana pa rin kasi syempre dalawa firewall mo, add ka lang ng isang network card, tapos pag na-add mo na, on mo lang, enable mo, tapos shutdown mo ulit yung isa, automatic gagana ulit yung isa. So yun, ganun po sa mga enterprise company. Pero pag katulad natin sa mga maliliit lang na company na hindi naman naka high availability, nag-iisa lang yung firewall, yung tawag natin doon is naka single point of failure, na kapag namatay yung isang device, matik yung network mo patay. So yun sa mga simpleng network office company lang na hindi ganun kalaki yung budget, naka single point of failure, alright, kapag sinatdown mo yung firewall, automatic may downtime talaga yon. Ayan, so ganun po yung mga scenario kasi nalulito po siya paano nga ba daw mag-add ng bagong ISP provider na hindi nagda-downtime. Depende po talaga yun sa scenario. Yun yung mga scenario yung sinabi ko, yun yung magiging possible na mangyari sa'yo. Okay? Yan. So, maraming salamat. God bless. Sana may natutunan kayo for today's vlog. Ayan. Simpleng katanungan lang po ito ng subscriber natin. Sana nagkaroon siya or nalinawan siya para matapos na yung kanyang problema kasi gusto nyo mag-additional. Okay? So, ganun lang gagawin mo. Kapag wala ka ng available, matik na NIC card para sa one port, matik, kailangan mo mag-install ng bago. Pero kunyari, meron kang available port na naka-install na, so i-add mo lang mismo sa pfSense, automatic yun. I-configure mo lang routing, rules, matik, i-assign mo kung saan, tapos na agad yung problema mo. Ang magiging medyo hassle lang is kapag wala na talagang available, kailangan mong bumili, tsaka kailangan mo mag-install ng bago. So, ano nga ba ang mangyayari? Kailangan mo talaga i-shutdown. Alright? So, maraming salamat. God bless and peace. Sana naintindihan po niya. Alright? So, thank you so much. God bless and peace.